siguro gasgas na sa inyo. Okay? About the parable, mga kapatid. Ngunit nung ako'y nananalangin regarding sa mensahe ng ating Panginoon dito sa ating pasasalamat, ito ang ibinigay ng ating Panginoon. Kaya sabi ko kay Pastor Doji, Sir, sabi ko, hindi ko na sabihing the message is for the members or the saints of God in Joy Fellowship. But ito lang mga kapatid yung panahon na ako'y mag-preach na ang mensahe ko ay hindi para sa mga makikinig sa akin. But my objective, my purpose here is, ipapadaan ko ito mga kapatid sa tulong ng ating Panginoon. At bahala na kayong tignan kung anong magagawa niyo sa napakalaking problemang ito. Amen. Kung anong maiaambag ninyo. Hindi marahil ito ay mensaheng para sa inyo, ngunit ang gusto kong hingin sa inyo is tignan ninyo kung anong bagay na magagawa niyo sa malaking problemang ito. Okay. I'd like to read now, mga kapatid, Matthew chapter 13. And let us start verse 3. On the same day, Jesus... Then he spoke many things to them in parables, saying, Behold, a sower went out to sow. Okay, verse 4. And as he sowed, some seed fell by the wayside, and the birds came and devoured them. Some fell on the stony places, where they did not have much earth, and they immediately sprang up because they had no depth of earth. But when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. Wow. Next. And some fell among thorns, and the thorns sprang up and choked them. But others fell on a good ground. Everybody say, wow. Hallelujah. But others fell on the good ground and yielded a crop. Some 100-fold, some 60, some 30. Basahin siguro natin. He who has ears to hear, let him hear. Wow. Tuloy natin because this is now the description of the problem na kabibilangan ninyo ngayon, mga kapatid, on how we give solution, mga kapatid, how we fix this sa tulong ng ating Panginoon. And the disciples came and said to him, Why do you speak to them in parables? He answered and said to them, Because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. Kaya, yung word, mga kapatid, that it has not been given, there's a possibility na ibibigay din sa kanila. Okay? Ito, mga kapatid, ay nagsasabing may pag-asa. Okay, next verse. For whoever has, to him more will be given, and he will have abundance. But whoever does not have, even what he has will be taken away from him. Okay? So next verse. Therefore I speak to them in parables, because seeing they do not see, and hearing do not hear, nor do they understand. Yun yung kalagayan nila noon, mga kapatid, yung mga sumusunod sa ating Panginoon. And next verse. And in them the prophecy of Isaiah is fulfilled, which says, Hearing you will hear and shall not understand, and seeing you will see and not perceive. For the hearts of these people have grown dull. Their ears are hard of hearing. Yan, mga kapatid, yung kalagayan. Next verse. And their eyes they have closed,
lest they should see with their eyes and hear with their ears, lest they should understand with their heart and turn so that I should heal them. Okay? Next, but blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. For assuredly I say to you that many prophets and righteous men desired to see what you see and did not see it, and to hear what you hear and did not hear it. Okay, next verse. Okay, therefore hear the parable of the sower. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, then the wicked one comes and snatches away what was sown in his heart. This is he who received seed by the wayside. Next verse. But he who received the seed on stony places, this is he who hears the word and immediately receive it with joy. Next verse. Yet he has no root in himself, but endures only for a while. For when tribulation or persecution arises because of the word, immediately he has stumbles. Next verse. Now he who receives seed among the thorns is he who hears the word, and the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he become unfruitful. The next verse. Hallelujah. But he who received seed on the good ground, again, hallelujah, is he who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and produces some 100-fold, some 60-fold, and some 30. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Wow. Praise the Lord. I'd like to ask Pastor Dojo to please pray the reading of the word. Thank you so much, Lord. Thank you, Jesus. Yes, oh God. Yes, oh God. Thank you, Jesus. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I'd like to preach, mga kapatid, a message that says, breakthrough for absolute freedom. Amen. Breakthrough for absolute freedom. You may be seated. Praise the Lord. Ang absolute freedom, mga kapatid, para bagang imposibleng mangyari. Amen. Pero sa aking palagay, mga kapatid, in the kingdom of God, we are entitled to receive this package, this blessing from the Lord, this absolute freedom. Pambihirang tagumpay. Breakthrough is an act or instance of moving through or beyond an obstacle. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, parang pambihira ito na mangyayari. Hindi, mga kapatid, basta-bastang mapagtagumpayan ito. The word breakthrough. Everybody say amen. An instance of passing through a barrier or protection. Kagaya sa amin, the Philippine Army before, na ang mga kampo namin, mga kapatid, ay may mga barricades. Hindi basta-basta nakakapasok ang kaaway. Dahil meron kaming mga warning device, mga kapatid. Pag nasagi, yung tinatawag na warning device, ano yon? Magkakampa na yon, mga kapatid. Tutunog yon. Hallelujah. Kaya hindi sila basta-basta kaming lusubin. We have the barrier. Hallelujah. Ngunit, mga kapatid, meron silang mga tagumpay din sa paglusob sa mga military camp before. Yun, mga kapatid, yung mga kampo na kulang sa mga barikada. Amen.
Pero kapag talagang shield yan, mga kapatid, hindi sila basta-basta makapasok. Through the barrier na inilagay, mga kapatid, na harang para sa kanila. Breakthrough, mga kapatid, for absolute freedom. Actually, mga kapatid, we have this package of God's blessing. Na ito po ang magiging resulta if we receive this. Kung atin pong matanggap, actually, we have now this what we call freedom in God's Word. Freedom in the Word of God. Malaya na tayo, mga kapatid, lalo na kapag talagang naunawaan mo ang tunay na paglilingkod sa ating Panginoon. Mahal mo ang salita ng Diyos. Kinaingat-ingatan mo ang salita ng ating Panginoon. Hindi lang yan pinapakinggan, hindi man lang yan binabasa, kundi ina-apply, ginagamit. Nagkakaroon ng application sa buhay mo para sa pagbabago. Para ikaw ay maging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Freedom in the Word of God. Kaya isang malaking pagpapala ito para sa atin na naunawaan natin ang salita ng ating Panginoon. Malaking magagawa nito. Walang aklat na pwedeng basahin at magbago ang buhay mo. Amen. Lahat ng pagbabago na iyong inaasam, maibibigay ng aklat na ito. Amen. And next, mga kapatid, is freedom in the Spirit. We have this kind of freedom. Nakita ko kanina, Pastor. Kaya sabi ko, this is now the perfect time na magbahagi ako ng salita ng Diyos dahil ang puso niyo bukas na talaga. Mahirap, mga kapatid, mangaral sa mga taong sarado ang puso. Pero nakita ko kanina, mga kapatid, ito na yung panahon, tamang panahon upang ihagis sa inyo ang binhi. Dahil ang inyong mga puso, mga kapatid, ay bukas na para sa binhi na ihahagis sa inyo. Hallelujah. Freedom in the Spirit. Napakasarap, mga kapatid, magpuri sa Diyos. Worship God in spirit and in truth. At nakita ko yan dito sa tabernacle, dito sa Joy Fellowship. Hallelujah. And the last of the package is freedom in God's provision. Wow. Freedom in God's provision. Pagka ikaw ay nagtapat sa Diyos, mga kapatid at kaibigan, this is one of the package ng ating Panginoon that God will bless you materially and financially. Hallelujah. I am praying this. Nang mga manampalataya, mga kapatid, bunga ng kanilang katapatan, someday they will become financial or financially free. Or what we call, mga kapatid, financial freedom. Gusto ba ninyo, mga kapatid, you can go anywhere for mission trip na walang alalahanin sa pera? Walang alalahanin sa financial, mga kapatid at kaibigan. Amen. At alam nyo ba, mga kapatid, na iyan ay isa sa tinatawag na package doon sa blessing ng ating Panginoon. Pinangako yan. Hindi yan, mga kapatid. Nagkaroon ka sa pamamagitan ng iyong tinatawag na lakas. Hindi, mga kapatid. If you serve God faithfully, automatic yan. Give and it shall come back to you. Good measure, pressed down, shake it together, run it over. He shall be like a tree planted by the rivers of water and bring it forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Wow! Pangako yan ng ating Panginoon. Amen. Para sa mga matatapat na mga anak niya. Walang dahilan na mamuhay tayo na mahirap. Amen. Walang dahilan. Pangako yan ng ating Panginoon. Ngunit, meron tayong dapat ayusin. Meron tayong dapat ayusin, mga kapatid, based on this parable. Kagaya, mga kapatid, ng atin pong nabasa. Hallelujah, na sana hindi tayo maihalintulad sa tinatawag na crowd even in the Old Testament. Yung klase ng puso na meron sila. Na yan, mga kapatid, ay nagtuloy-tuloy hanggang sa New Testament. Na yan yung crowd na kaharap ng ating Panginoon nung nagbigay siya ng parable at kagaya ng nabasa natin kanina na sitwasyon ng mga tao
na nakikinig sa ating Panginoon. Yun mga kapatid, yes, noon. Yun yung crowd na sumasama sa ating Panginoon, sumusunod sa ating Panginoon. Pero yung crowd na yun, I tell you mga kapatid, it is no longer in the wilderness. Hindi na sa wilderness mga kapatid, kundi mga kapatid, hallelujah, nandun na sa loob ng mga simbahan. Wow. Yung crowd na yun, with same spirit mga kapatid, wala na sa wilderness. Hindi na uso yung mga ngaral sa wilderness, kundi mga kapatid, nandun na sa loob ng simbahan ngayon na yan ang problema mga kapatid ng maraming mga iglesia. Wow. Ano ito mga kapatid? Ha? Na kung saan mga kapatid, ito yung sinabi, these people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Ito ngayon mga kapatid ang isang problema natin. Na itong klaseng espiritu mga kapatid ay nandoon pa rin mga kapatid. Hallelujah, na kung saan ito ang problema na nakikita ko na kailangan ayusin. Being mga kapatid, a pastor and reformer mga kapatid, hindi ako kampante na yung mga pinapangaralan ko ganun ang spirit. Amen. Hindi ako kampante mga kapatid na kung atin pong i-percentage kasi mga kapatid, yung mga miyembro sa loob ng iglesia, hallelujah ay, di ba? Pag i-percentage kasi natin yun, 3 parte yung negative, 1 parte lang yung positive, yung good ground, di ba? Kapag gawin natin 25% sa bawat parte, mga kapatid, to make it 100%, ibig sabihin mga kapatid, 25% lang yung mabuti, yung positibo. Yun yung division, yung 75%, yun ang problema. Yun ang problema, yung 75%, yun ang itatama mga kapatid at kaibigan. Kasi kung hindi yun maitatama mga kapatid, hindi kailanman pagpalain ng Diyos ang iglesia. Yun ang percentage mga kapatid at kaibigan. Everybody say amen. Kaya itong edad kong ito nag-aapura ako. Pastor Dodd, paano mo ako tulungan? Para magkaroon ng tinatawag na foundation building tong mga tao. Kasi bago man lang ako mamatay, kailangan maayos na itong mga taong ito. Dahil kung hindi maayos ito, kawawa yung mga successor namin. Siguro naman mga kapatid, na-experience ng mga pastors' wives dito. Kayo din sa inyong mga iglesia, nakikita nyo itong problemang ito. Amen. Na ito mga kapatid, hindi kailangan mga kapatid i-ignore ito, kundi kailangan ayusin natin. Kaya I requested JPR. I requested motivational gift. I requested this, mga kapatid, no? Spiritual midwifery. I requested. Dahil alam ko, mga kapatid, makakatulong sa amin to ng malaki. Para sa pagbabago, mga kapatid, na amin pong dinidesire. Nakita ko ito sa inyo. Ang problema kasi ng pastor, ito. Kung manatili kang 25% lang kumikilos sa loob ng iglesia, malaking problema yan. Malaking problema. Pero kung baliktarin natin, 75% ang supportive, 25% ang problema, ay maganda, di ba? Maganda pagka ganun, mga kapatid, no? 75% yung sumusuporta. At alam nyo mga kapatid kung kanino ko nakita yan? Nakita ko dito. Nakita ko dito mga kapatid. At yan ang kinakainggitan ko. Kaya mga kapatid, wala ko ginawa ko didikit-dikit kay Pastor Doji. Para naman mga kapatid, may share nyo yung diskarte. Paano mo ginawa yan? Hallelujah. Dahil ayaw ko mamatay na mahirap mga kapatid. Ayaw kong mamatay na konti lang ang naligtas.
We have this mission to reach the world with the gospel. Hallelujah. Kaya mga kapatid at kaibigan, ito ang aking panalangin sa ating Panginoon. Everybody say amen for that. Salamat mga kapatid at nandyan ang bawat isa sa inyo mga kapatid, na tunay na nagmamahal sa gawain ng ating Panginoon. Alam nyo mga kapatid, may mga katanungan. Praise the Lord. May ilang katanungan mga kapatid at kaibigan regarding this parable of the sower, na kung saan tinatanong ng iba mga kapatid, na kung sila'y kahalintulad ng tinatawag na tatlong negatibong lupa mga kapatid, may pag-asa pa bang mabago ang kanilang kalagayan? Bago ako pumunta dito, pinanood ko siguro 6 na pangangaral regarding the parable of the sower. Pinanood ko yan mga kapatid, talagang tinutukan ko. Regarding sa kanilang mga ideas, regarding mga kapatid dito sa parable of the sower. At ito mga kapatid ay isang katanungan doon. May pag-asa pa ba? O ito mga kapatid ay naitakda na talaga sa kanila, na sila mga kapatid ay wayside ground, na sila mga kapatid ay stony ground and thorny. Naitakda na talaga sa kanila mga kapatid, yan ang isang katanungan. Ang sabi mga kapatid, ang isang preacher mga kapatid, hindi. Hindi mga kapatid, naitakda sa kanila. Meron pa rin pag-asa mga kapatid at kaibigan. Hallelujah! Na maayos ang ganitong sitwasyon sa loob ng iglesia. Kaya mga kapatid, which soil are you like in the parable? Alam niyo mga kapatid, alin ang gusto niyo doon? Siyempre naman, good ground, no? Ayaw natin mga kapatid yung wayside ground. Ang wayside ground mga kapatid, ito ay isang compacted na klase ng lupa. Ang wayside ground, I am a farmer. At alam ko yan mga kapatid. Na kapag doon sa tabi ng daan mga kapatid, yun po'y klase ng lupa na matigas talaga. Dahil naapak-apakan. Hindi tumutubo mga kapatid ang damo doon. Hagisan mo ng binhi mga kapatid, napapasa ibabaw lang mga kapatid. Nandun lang sa surface. Yung binhi mga kapatid. Kahit na malakas ang ulan, umaagos lang palayo yung tubig. Hindi ina-absorb yung tinatawag na tubig. Why? Dahil matigas eh. Ganun mga kapatid ang wayside ground. Hallelujah. Matigas mga kapatid at kaibigan. Yung stony mga kapatid, ito po isang klaseng lupa na kung saan ay talagang mahirap din tamnan. Nakakatamad kung minsan magtanim sa stony ground. Kaya kung minsan maraming nagkukwit na mga pastor kasi sila nagpapastor sa stony ground. Di ba? Sila nagpapastor sa mga stony hearts. Napakahirap. Kahit anong hagis mo ng binhi, mga kapatid, pasaway pa rin. Ganon. Pasaway pa rin. Why? Stony places. Stony ground, mga kapatid. Hallelujah. And we have that thorny, suffocated ground. Itong thorny, mga kapatid, ay napakahirap to. Talagang matitinig ka. Matitinig ka doon, mga kapag sumabit yung kamay mo, grabe, tinik. Ganon mga kapatid, napakahirap. Pero alam nyo ba mga kapatid, ito ang pinakamabilis na ayusin. Ikat mo lang yung puno. Pagkatapos mga kapatid, kusang malalanta yan, matutuyo. Hagisan mo ng posporo, masusunog yan, intrimente. Pagka masusunog yan, malinis na. Amen. Hallelujah. Ganon. Hallelujah. Na kung saan mga kapatid, ito ang sinasabi kong problema. Paano ba mga kapatid ayusin? Paano magkaroon ng breakthrough yung wayside ground? Ang ginagawa mga kapatid sa wayside ground is kumukuha ng bareta. Kumukuha ng crowbar, bungkalin mga kapatid. Hallelujah. Bungkalin. Kumukuha ng tinatawag na hoe. Yung gabyon mga kapatid, upang bungkalin mga yung lupa, then pulverize the soil
At pwedeng maging good ground yan. Amen. It turns out into a receptive soil. Ground, mga kapatid. Kayong sabi ko kanina, posible ba? Posible, mga kapatid at kaibigan. Kailangan ka lang magdesisyon. Kailangan mo lang ang tinatawag na receptive heart and mind. Hallelujah. Na aayusin ng mga lingkod ng ating Panginoon. The sower. Who are the sower? God, then His representatives. Kung sino yung leader mo. Maliban kay Pastor, si Ma'am Nancy, mga kapatid. They are the representative of God. They are the sowers. Amen. Hallelujah. Na sila ang gagawa dyan. Pero kung tisurin ka, hindi ka makakatagal. Kailangan pabungkal mo yan. Amen. Durugin yan, mga kapatid at kaibigan. Ipulverize yan. Upang maging good ground yan. Para sa ganoon, mga kapatid, anumang binhi maihagis sa buhay mo, sa puso mo, mga kapatid, tutubo yan. 30-fold, 60-fold, 100-fold. Hallelujah, ang maging bunga niyan. Magiging super productive ka. Wow. Kapag pahintulutan mo. Wow. And also the stony. At alam nyo, mga kapatid, ang spiritual na aparato upang ma-fix yung mga problema doon sa lupa, mga kapatid, and spiritual side, it is the prayer. Walang matigas na puso sa pananalangin. Amen. Kaya thank you for the leadership of this church. Nandito ka ba kung walang nanalangin sa'yo? Wala. Ang buhay ko doon magulo. Bilang military man, mga kapatid, magulo ang buhay ko. May mga ideas kayo regarding noon, mga way back 90s, mga sundalo noon, abusado. Kinakatay ang manok kahit hindi sa kanya. Kinakatay ang aso kahit hindi sa kanya. Ganun, mga kapatid, abusado, mga kapatid. Maraming kasalanan. Ngunit salamat sa Diyos, may mga nanalangin. Kung walang nanalangin sa akin, hindi ako na-convert. Hallelujah. Kung walang nanalangin sa iyo, hindi ka nagbago. Kung walang nanalangin sa iyo, mga kapatid, wala ka dito ngayon. Dahil sa pananalangin, mga kapatid, nabago ang buhay mo. Amen. Sa dating wayside ground, mga kapatid, nabago ka. Sa dating stony ground, nabago ka. Sa dating thorny ground, mga kapatid, ang puso mo ay puno ng tinik. Nabago ka, mga kapatid at kaibigan. Because of prayer, because of fasting, because of an anointed preaching of the word. Hallelujah! Nabago ang ating buhay, mga kapatid at kaibigan. Kaya magpasalamat tayo sa ating mga leaders na nanalangin sa atin. Amen. Ang milagrong ito ang ating kailangan. Transformation. Kailangan, mga kapatid, tayo po ay ma-transform. Everybody say amen. Hallelujah. Kasi kapag ikaw ay tumanggap na ng tinatawag na pagbabago, the process. Pagka tumanggap ka na ng proseso at magkaroon ka ng breakthrough, mga kapatid, sa buhay mo. Breakthrough in the wayside. Breakthrough, mga kapatid, in the stony ground. Breakthrough in the thorny ground, mga kapatid. Hallelujah. Doon mararamdaman mo ang pagbabago sa buhay natin. No more wayside. Amen. No more stony. Amen. No more thorny ground. Hallelujah. Wala ng puso, mga kapatid, puno ng tinik. Wala ng pusong batuhan. Wala ng pusong matigas. Everybody say amen. Sa pamamagitan ng milagro ng ating Panginoon. Everybody say amen. Sa tulong ng mga lingkod ng ating Diyos. Hallelujah. Pwede tayo mabago, magkaroon ng tinatawag na reforma sa atin pong buhay. At maging kapaki-pakinabang tayo sa kaharian ng ating Panginoon. Amen. Kaya ito, mga kapatid, ang mga bagay na kailangan nating ayusin. And we need your help. Amen.
Dahil hindi basta-bastang mission ito. Hindi basta-bastang mission ito. Dahil ito ay makukuha, magmamaterialize lamang sa pamamagitan ng mga taong mananalangin o sila po yung mga tao nag-i-invest sa panalangin. Nag-i-invest sa fasting. Walang imposible sa fasting. Prayer and fasting. With the anointing of the servants of God, hallelujah, walang bagay na mahirap. Palakpakan natin ang ating Diyos. Walang bagay na mahirap, mga kapatid at kaibigan. Dahil ang pangako ng Diyos ay para sa atin. Pagkatapos nitong prosesong ito, ang maganda, mga kapatid at kaibigan, kapag naandun na ang tinatawag na good ground sa buhay natin, ang puso natin ay mabuting lupa na. Sala mo lahat kahit hamog ng langit. Kahit hamog lang, mga kapatid, pinapalamig ang iyong puso ng iyong lupa. Kahit na, mga kapatid, hallelujah, yung tinatawag na mga intermittent shower only. Lalo na kapag malakas ang ulan, hallelujah, ang iyong puso, ang iyong lupa, mga kapatid, ay tatanggapin ang lahat ng biyaya mula sa kalangitan. Amen. At bawat hagis sa atin ng binhi, tinatanggap ng ating puso. Yun ang problema sa mga taong ito, mga kapatid. Ano bang hagis ng Panginoon ng binhi sa kanilang wayside heart, sa kanilang tinatawag na stony heart, mga kapatid, and thorny heart, hallelujah, yung tinatawag na binhi ay tumatalsik lang. Yes, tumutubo din, ngunit ang sabi ng Biblia, namamatay at natutuyo. Naririnig nila ang salita ng ating Panginoon na ihagis sa kanila, mga kapatid. Ngunit ang kanilang prioridad ay ang buhay na ito. Pagpapayaman na wala man lang pagbigay ng tinatawag na panahon para sa paglilingkod nila sa ating Diyos. Ito yung bagay na kailangan nating ayusin, mga kapatid at kaibigan. Hallelujah, sa mga iglesia. Amen. Ako'y nagpastor na 5 iglesia. Naging successor ako, mga kapatid, sa ilang iglesia doon sa lugar. At ako ang ika-6 na pastor doon sa aking pinapastoran ngayon. Amen. At na-experience ko, ang daming hirap sa ministry. Daming hirap. Ginawa mo na ang lahat. Kung minsan, ikaw pa rin ang hindi tama. Di ba? Ganon, mga kapatid. Ininvest mo na ang lahat, mga kapatid. Ikaw pa rin ang masisisi. Parang ganon, hirap, no? Kaya, buti na lang, I have this knowledge about the parable of the sower para maunawaan ko, mga kapatid, yung kalagayan, yung klaseng mentalidad meron sila. Kaya, wala na ginawang pastor kundi unawain. Unawain ang lahat, mga kapatid. Dahil, sisihin mo ba yung wala ngang bumabaong wala ngang tumatamang butil ng salita ng Diyos sa kanilang mga puso, mga kapatid. Wala ngang tumutubo bago sisihin mo pa. Magpasensya ka na lang siguro. Ganon, mga kapatid. Pagpasensyahan na lang, mga kapatid, yung mga taong ito. Hallelujah. Kaya pag ginaganon ka sa iglesia, pastor, magtiis ka na lang. Mga abnormal to. Mga abnormal Kaya, yun, mga kapatid, hirap, mga kapatid. Ang pag-asik ng binhi, mga kapatid, ay hindi rin madali. Amen. Kaya, this is my project. Ang project ko, mga kapatid, is how to transform this negative ground into a good ground. Amen. And I need your help. Amen. Paano? Ayusin natin. Kasi, mga kapatid, kung yung percentage na sinabi ko sa inyo, na ang tinatawag na nagpupursige lang o kaya'y nag-aayos lamang sa kanilang sarili, is the 25%, the 75%, daming maimpyerno, no? Amen. Kasi ang kaligtasan, mga kapatid, ang kaligtasan nasa good ground yan. Ang pagpapala, mga kapatid, ng breakthrough nasa good ground yan.
Amen. Ang favor ng Diyos nasa good ground. Unless na ikaw ay maging good ground, hindi mo matitikman ang pagpapala ng ating Panginoon. Kaya kailangan mong ayusin ang iyong sarili. Kailangan ayusin nila yung kanilang sarili, mga kapatid at kaibigan. Na kanilang marating ang ganitong klase o sitwasyon, mga kapatid, to have this good ground in their lives. Amen. Wala naman sigurong gustong manatiling ganyan na lang. Mahirap. Amen. At nakita ko yan dito sa the 75%. Ewan ko kung may natira pa, baka 100% na. Di ba? Ang Joy Fellowship, baka 100% na. Or 75. 75 is, very good na, mga kapatid, very good na yon, from excellent. Wow! Hallelujah! At kapag, mga kapatid, tayo ay maging good ground, I tell you, malaki ang magagawa natin. Amen! Tayo ay magkakaroon ng bunga, mga kapatid. 100-fold, 60-fold, and 30-fold sa buhay natin. Tayo ay maging fruitful, mga kapatid at kaibigan. And I believe, pwede nating abutin ang mundo sa pamagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. At nararamdaman ko na ang Joy Fellowship ay merong tinatawag, mga kapatid, na part in these last days. Yes, sa potential na pinapakita nyo ngayon, sa pagkakaisa na pinapakita nyo ngayon, na kung saan, hallelujah, ang puso niyo ay binibigay nyo sa Diyos. Ang pagbabagong ito na sinasabi ko, this is my crusade to have reform. Hallelujah. Sa buhay, sa puso ng mga tao, mga kapatid. This is my prayer. This is my vision, mga kapatid, in our district. Na hindi lamang sa iglesia ang aking hinahawakan ang makinabang dito, mga kapatid. Wow. Breakthrough. Wow. Breakthrough. For absolute freedom. Di ba napakagandang mabuhay? You are now enjoying the Word of God. Amen. Nagiging inspirasyon mo na ang salita ng Diyos. Every day. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord. Ang kaniyang kagalakan ay nasa salita ng ating Panginoon. His delight is in the law of the Lord. And in His law, and in His law doth he meditate day and night. Kaya ang salita ng Diyos, tratuhin natin ganyan. Kailangan natin i-meditate day and night. Dahil ito, mga kapatid, that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen. There is power in the Word. Amen. Hallelujah. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, and bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, whatsoever he doeth shall prosper. Kaya't pagka gusto mo ang katagumpayan, you need to love the Word of God. You need to have this freedom in the Word. Amen. And you need also to desire the freedom in the Spirit. Na every time, mga kapatid, that we approach God, ay kailangan, mga kapatid, nandun ang Espiritu ng ating Panginoon. Kasama natin ang ating Panginoon. Know ye not that ye are the temple of God, and the Spirit of God dwelleth in you? Anong problemahin mo? If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. Ganun ang relasyon, koneksyon ng ating Panginoon sa atin kung tayo po, mga kapatid, ay may magandang relasyon at koneksyon sa ating Panginoon. Wow. At ito, mga kapatid, hallelujah, the Word of God guaranteed, praise the Lord, freedom in God's provision. Amen. Kaya sabi ko nga, sawa na ako sa kahirapan, Pastor Doji. Halos wala akong pamasahe papunta doon sa general conference.
Ganoon. Hallelujah. Kasi walang pag-aayos na ginagawa regarding sa monetary system, sa finances. Kaya sinabi ko nung Friday, we need to start transparency in the finances in the church. Kailangan ayusin natin, sabi ko. Dahil pagka hindi yan maayos, sabi ko, hindi pagkakatiwala ng Diyos ang mga pagpapala, mga kapatid at kaibigan. Everybody say amen. We cannot experience freedom in God's provision. Hallelujah. Kaya, itong mga young people ngayon, nararamdaman nyo at napapansin nyo, na itong mga anak natin matatalino. Itong mga anak natin, mga kapatid, may mga honor sila at pursigido sila sa pag-aaral ngayon. Maliban siguro sa ilan. Ngunit napapansin in our local church, mga kapatid, matatalino, mga kapatid, yung mga estudyante. Kaya sabi ko, kailangan ayusin na ngayon bago darating itong mga young people na ito. Dahil kung hindi natin ayusin, matulad sila sa kanilang mga magulang. Matulad sila sa kanilang mga magulang, kaya ayusin na ngayon. Bago sila magkaroon ng hanap buhay, mga kapatid, kailangan maayos ng sistema ng finances ng church, mga kapatid at kaibigan. With transparency. Na kung saan magtutuon sa mission, church planting. Hallelujah. Upang sa ganoon malugod ang ating Panginoon. At sigurado yan magkaroon ng freedom in God's provision. Wow. Sino ba ang gustong naghihirap na lang? Wala naman siguro. Amen. Alam niyo mga kapatid, isang pastor nakakwentehan ng isa kong kaibigan, sabi niya. Nag-evangelism daw siya sa mga squatter noon, pastor. Doon lang siya sa squatter, mga kapatid. Wala naman tayo sa mga squatter. Yung mga mahihirap daw ang kaniyang tinatarget. Na para bagang walang pag-asa itong mayaman na magkaroon ng kaligtasan ba? Dahil ang bersikulo niya kasi, mahirap sa mayaman. Makakapasok, sa kaharian ng Diyos. Yun ang bersikulo niyang nalalaman. Kaya nag-focus lang siya sa squatter. Pero alam niyo mga kahit namulat siya. Sa tagal na niya sa ministry, mahirap pa rin ang kanyang kalagayan. Kaya sabi niya, sawa na ako sa doon lang sa pinupuntahan yung malalaking bahay na, alam niyo mga kahit nag-testify siya, ang sabi niya mga kapatid, mula nung nagbago siya ng konsepto na doon lang siya sa mahihirap mga kapatid, hallelujah, gumanda na yung kanyang kalagayan. Para bagang mga kapatid, yung mga mayayaman, wala ng kaligtasan ba? Hindi totoo. Nagliligtas ang Diyos ng mayaman, nagliligtas ang Diyos ng mahirap mga kapatid. God is no respecter of person. Hindi nagtatangi mga kapatid ang ating Panginoon. Everybody say amen. Lahat mga gusto ng Diyos to have breakthrough. Amen. Lahat tayo gusto ng Diyos maranasan ang pagpapala ng ating Panginoon. Especially mga kapatid, this absolute freedom. Absolute freedom. Hallelujah, ang kailangan natin. Kung meron kang goal sa buhay mo, is to have, how to have this absolute freedom in your life. Amen. Dahil ito ay binigay na ng Diyos to. Binigay na ng ating Panginoon. Kaya't, ano ngayon ang ginagawa natin? We need to claim, pray. But your project, ay kailangan, you need to repair, you need to surrender, mga kapatid, your heart to God. No more wayside ground. No more wayside heart. Hallelujah. No more stony heart. No more stony ground. No more thorny. Hallelujah. Kailangan mga kapatid, that should be your project sa buhay mo. Bigyan mo ng priority mga kapatid. Upang sa ganoon, lahat ng biyaya mula sa Diyos ay iyong tatanggapin. Everybody say amen. Iyong tatamasahin, pakikinabangan ang biyaya ng Diyos. Kasi sayang mga kapatid, na ikaw naranasan mo ang maglingkod sa Diyos. Tinawag ka na ng ating Panginoon at hindi mo pinagbubuti. Maglilingkod ka rin lang. Bakit hindi mo tutuhanin? Tutuhanin mo na mga kapatid at kaibigan. Dahil sa tatlong negatibong lupa, walang pagpapala. You need to hit that mga kapatid.
And that should be your objective sa buhay mo. To have on how to have this good ground in your life. Wow, that's breakthrough. At mararanasan mo ang pagpapala mula sa ating Panginoon. Ako'y naniniwala na marami sa inyo ay nag-e-enjoy na sa blessing ng ating Panginoon. Let's pray, mga kapatid. Wow. Even in Delfin Albano, even in Northeastern Luzon District, ay magkakaroon ng breakthrough. Absolute. Actually, mga kapatid, naawa ko. I am compassionate. Amen. I am compassionate, mga kapatid. Salamat na lang. Kina Sir Bong, Sir Miles, at dinala yung motivational gift seminar. Nalaman ko na compassionate ako. Kaya pala, mga kapatid, walang natitirang pera sa pitaka ko, mga kapatid. Walang natitira. Pagdating ko ng conference, lahat, love offering ko, mga kapatid, na ibibigay ko sa mga tao na nangangailangan. Magkano ang pera mo dyan? Sabi ni Sir Lina. Wala, natira. Paano, mga kapatid? Napakahilig nilang kukuha ng seed faith. Seed faith. Every conference, seed faith. Napakahirap naman, mga kapatid, sa isang leader na pagka ikaw, mga kapatid, ay magbigay ng yung offering doon sa offering basket, 20 pesos, hindi. Iniisip ko, pagka makita nila, nakakaya. Si District Presbyter, 20 yun. Kaya pagka ikaw pala opisyal, mga kapatid, pinakapayat na offering mo is 500. O yan, pinakapayat yun. Kailangan 1,000. Kaya lahat ng pera ko sa pitaka, wala akong naiuwi, mga kapatid. Pagkatapos meron ka na nakitang pastor na napakahirap ang kalagayan doon sa General Conference. Kinikwento sa iyo na ano lang, may binigay lang na ganito, kulang talaga, ganun, mga kapatid. Mamamaya, mga kapatid, imbes na pambili mo ng sapatos, mga kapatid, ibibigay mo na naman, mga kapatid, no? Ganun. Alam niyo, mga kapatid, yun pala, nung nalaman ko, Sir Bong, no, compassionate pala ako, mga kapatid. Maawain. Doon pala, mga kapatid, yung pagiging ano ko. Kaya salamat sa Panginoon, mga kapatid. Kaya sabi ni Sister Lina sa akin, ang aking misis, talaga wala kang lahing yumaman. Wala pala akong lahing yumaman daw kasi hindi ko alam mag-manage ng pera. Pagka may pera ko, bigay doon, bigay doon, bigay doon. Ako tuloy ang nawalan. Ganun. Pero nagagalak naman ako. Anong magagawa ko? Yan ang pagkatao ko. Parang ganun. Pag nagbibigay tayo sa Diyos, Diyos ang magbabalik eh. Amen. Kaya ako'y naniniwala, mga kapatid, na kayo, hallelujah, ay talagang sumusuporta. May puso, mga kapatid, na maluwag. Just like in good ground, na sumusuporta sa gawain ng ating Panginoon. At sabihin ko sa inyo, mga kapatid, sa ganyang sistema ng iyong buhay, walang pagdududa na ipagkakaloob sa inyo, even the freedom in God's provision. Ibabalik ng Diyos lahat yan sa inyo. Sa pagsuporta sa mission, pagsuporta sa Pilipinas, anywhere, mga kapatid, na may mission. Ang Joy Fellowship, I tell you, mga kapatid, walang hindi susuklian at babayaran ng ating Panginoon sa iyo sa lahat ng iyong tinutulong. Magkakaroon ka ng breakthrough, mga kapatid, at hindi lang breakthrough, kundi absolute freedom. Absolute freedom, mga kapatid at kaibigan. Magtanim lang tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Lahat ng biyaya ng Diyos na kanyang ihahagis. If you are a good ground, even His Spirit, hallelujah, na kanyang ihahagis ang mga salita ng Diyos. Ang puso mo, mga kapatid, ay receptive. Tatanggapin. Ang butil tutubo yan. Yan ay lalaki, magbubunga ng 100-fold, ng 60, ng 30-fold, mga kapatid. I believe that. I believe that. At hindi lamang kayo, mga kapatid,
If we will make this as our crusade. Amen. Atin pong ikalat, mga kapatid, ang ganitong sistema. Amen. Ang ganitong espiritu ng Joy Fellowship, ng pagtulong, mga kapatid, at pagsuporta sa gawain ng ating Diyos. Nararamdaman ko na mapupuno ang Pilipinas ng gawain. Amen. Luzon, Visayas, and Mindanao. At totoo nga, mga kapatid, nagagamitin ng Diyos ang Filipino. Mga Filipinos, mga kapatid, to saturate the world with the gospel of the Lord. But first, we need to have breakthrough for absolute freedom. Para wala na tayong alalahanin. Magkakasama na tayo, mga kapatid, kahit saan tayo gagamitin ng ating Panginoon. Wow. Kaya sa oras na ito, yes, in closing, let's claim to God. Nanuman yung mga problema sa buhay natin. Sa mga bisita, marami man kayong mga problema sa inyong mga pamilya sa Pilipinas. Alam nyo ba, mga kapatid, nagawain lang ng kaawayan, ng diablo, ginugulo kayo. Lalo na kapag inuumpisahan niyong sasama sa fellowship, ang diablo'y kumikilos. Pero I tell you, hallelujah, magpursige ka lang. Lahat ng problema mo susolusyonan ng ating Panginoon. Tanggapin mo lang at gawin kang good ground ng ating Panginoon. Gawin kang sisidlan ng pagpapala ng ating Diyos. Posible yan, mga kapatid at kaibigan. Magpakumbaba lang tayo sa ating Panginoon at ilatag natin ang ating buhay sa paanan ng Diyos. Hallelujah. To make us good ground. Gawin tayong mabuting lupa. Bibigyan tayo ng pagkakataon ngayon. That God will do the transformation. Amen. Kung meron pa man sa atin, mga kapatid, may problema sa kanyang buhay, sa kanyang puso, may problema sa kanyang kalagayan, ilatag mo sa Diyos, and you will receive right now the breakthrough for absolute freedom. Pastor, would you come? I'd like to. Yes. Breakthrough for absolute freedom. Wow. In the kingdom of God, it is possible to have this. Breakthrough for absolute freedom. Hallelujah. Will you stand, mga kapatid? Praise God. Saying,